Okay, so hello sa inyo. Itong video na ito is para sa mga gustong mag-trade using robots, specifically using Atlas EA. No? So si Atlas ay binibigay natin ng libre para sa ating mga clients na naka-directly registered under sa akin. Okay? So ang una natin gagawin is syempre, kailangan nyo munang gumawa ng trading account kung saan nyo iraran yung EA. Okay, so mag-share ako. Share screen tayo. So, syempre, di pa nasa Light Finance kayo. Meron kayong option. Pwede kayong gumawa muna ng demo account or diretso rekta na ng live account. Pero ako, masasuggest ko is demo muna tayo para hindi tayo mabigla. No? Kasi syempre, pag real money agad sinalpak natin, syempre nakakatakot din naman yun. Unless marunong ka na or sanay ka na. Okay, so ang gagawin natin is demo account muna, gagawa tayo. Okay? So dito sa profile mo, click mo lang dito, tapos click mo yung activate demo. Tapos punta ka dito sa MetaTrader. Yeah. Tapos mag-open ka ng account. Okay, gagawa kasi tayo ng trading account natin. Okay? So, syempre demo lahat yan. So, gawa tayo MT5 kasi ang ibibigay kong copy sa inyo is MT5. Okay? So, tapos, kayo nang bahala kung gusto niyo ng send or yung standard account. Kapag magse-send account tayo, at least $100 ang capital kasi. Pero kunwari, more than 1,000 ang capital nyo, like 1,000 or $10,000, pwede na kayo kahit standard account like ECN or Classic. Pwede na yan. Okay? So, gawa muna tayo, send lang muna. Okay? Tapos ang leverage natin, gawin nating 1,000. Okay? Tapos currency USD. Then after nyan, open demo account lang. Okay? So, open. Okay. So, refresh natin para lumabas dito. Okay. So, ito na yung na-create natin. Oh. Ito. Ayan. Tapos nyan, ang kailangan natin dito is click mo itong settings. Tapos, itong trader's password, i-edit mo. Okay, itong name din, palitan mo rin muna to. Sabihin mo ano to, Atlas Demo. Atlas EA Demo. Diba? Para pag nilagin mo sa MT5 mo, hindi siya nakakalito. Okay? Tapos, sa settings din, pwede mong ibay ng trader's password. Hindi pala pwede, kailangan mo ibay. Okay, para mas madali. Sabihin mo ano, Atlas 123. Atlas 123. Ha? Kaya may special character daw. Ayan, pwede na yan. Tapos save mo. Okay? Pagka-save mo yan, ilalagin mo na yan sa MT5 mo. Okay? So, kunin mo lang muna yung details, itabi mo yan. Lagay mo lang muna dyan sa tabi. Diba? Nandiyan yung login mo, login. Saka password. Ang password natin? Atlas 123, ganyan. Tapos ang login mo, ito. Ayan. Tapos ang server mo, syempre, Light Finance MP5. Okay. Ganyan. So, i-save mo lang muna yan saglit kasi kailangan mo yan mamaya. Ilalagin mo yan. Okay? Ngayon, ang susunod mong gagawin, kunwari gusto mong live account naman, halos ganun din ang process. Halos ganun din. Pero, gawin mo siya sa activate real trading account mo na. So, naka-real ka dyan, di ba? Ganun din. Ganun lang din gagawin mo. Mag-open ka ng real account. Ganyan. Ganun din. Pero this time, pagka gawa mo na ng account, ang kailangan ko, ibibigay mo sa akin yung trading account ID mo. Yung ganito. Yan, kailangan ko yan, yung account ID. Okay? Bibigay mo sa akin yan para maibigay ko sa iyo yung non-demo version. Okay? Pag nagawa mo yon, edi bibigay ko na sa iyo. Okay? So, ganoon.
So, after mo makapaggawa ng trading account, kailangan mo ma-download yung terminal. Okay? Kailangan mo ma-download yung MetaTrader 5 sa computer mo, sa PC mo. Okay? Kailangan dito may computer ka. Okay? So, may kita mo tong download terminal, i-click mo yan. Okay? Pero kasi, pag kinilik mo to, ang mata-download mo, MetaTrader 4 kasi naka-MT4 ito. Okay? So, kailangan natin kasi MT5. So, ang gagawin mo, kailangan mo gawing main account yung MT5 mo. Kung may MT5 ka dito, gawin mo main account yun. Okay? Pero wala, di ba? So, yung ginawa mo kanina lang na send account, yun ang gawin mong main account. Kiklik mo lang tong turn into main. Okay? Yung ginawa mong account kanina, yun ang gawin mong turn into main kasi MT5 na yan. So, once maging MT5 na yan, MT5 na to, click mo na yung download terminal. Okay, pagka-click mo ng download terminal, download yung MT5 na setup. Okay? Tapos i-run mo lang 'yan. Kahit wag mo na i-run kasi ang gagawin natin pala, i-install natin 'yan dun sa VPS mo. Okay, sa siguro mamaya sa ibang video siguro. Okay? Huwag muna ngayon kasi maghalo-halo yung information. Okay? So, dyan lang muna yan. Itabi mo lang muna yan kasi lalagay natin yan sa VPS mo. Okay? So, naka-ready na yan. Meron ka naka-ready na yung terminal mo, naka-ready na yung trading account mo. Ang susunod natin gagawin is kailangan mo na makakuha ng VPS. Okay? So, paano makakuha ng VPS? Meron ako ditong pwede nyo subukan to. Kung meron kayo alam na VPS, okay, sige. Pero ito, pwede nyo rin itong i-check. Itong Zombro. Kasi itong Zombro, $3.24 lang monthly. So, mura lang, di ba? Kasi usually ang VPS nasa $10. Pero, ang lang nito, isang terminal lang pwede mong i-download dito. Okay, isang terminal lang. Ano ibig sabihin ko sa isang terminal? Ito yung VPS ko kasi. Buksan natin Login ako. Isang terminal lang. Okay. Ang isang terminal, ito. Ito, isang terminal yan. Tatlo nakabukas. Ibig sabihin, tatlong terminal lang nagra-run. Kapag etong Zombro, isa lang pwede mong i-run. Pwedeng dalawa, kaso manghihina na yung computer mo. Hindi na niya kakayanin. Okay? So, anyway, ito lang naman ang syempre nag-uumpisa ka pa lang, tapos gusto mo lang muna i-testing. So, ito na lang muna. $3.24 lang naman. Okay? So, create, ka lang muna, bumili ka lang ng VPS dito. Click natin to para makita natin. Ayan. So, na tayo, sign in tayo. Gawa ka na rin account dyan para loading lang. Okay. So, ang kailangan natin is Forex server. Ito. Bibili tayo Forex server. Tapos pala, kung mapapansin nyo, naka-euro yan. So, hindi na raw mababago yan, sabi nung chat support. So, ganyan talaga. Palitan ko pala. Okay. Ayan, o. Yan yung sabi nila sa akin. Anyway, umagal tuloy. Okay, so ang kailangan natin is Forex VPS. Ito, Forex server. Okay, tapos bibili ka o order ka. Sige, order. Tapos, ang piliin mo na data center is Central Europe. Kasi ang kailangan daw, pag bibili ka ng VPS, is yung pinakamalapit dun sa server ng broker mo. Ay ang broker natin si Light Finance and pinakamalapit siya sa Central Europe. Okay?
So, ito ang bibili natin, Central Europe. Tapos, ito siya, $2.98 kasi naka-euro. Pero sa dollars, naka $3.24. Okay. So, click mo lang yan. Tapos, ayan na. Tapos, server name. Ikaw bahala maglagay kung ano mang gusto mong server name. Sabi mo, Atlas EA. Diba? Tapos, buy. Ayan. So, kayo nang bahala kung paano kayo magbabayad. So, pwede kayong card, di ba? Hindi ko lang alam dito kung meron ba ditong crypto. Wala ata. Okay, so Visa, Mastercard lang. Wala rin yata PayPal. Bank card. So, debit card, pwede dito. Ayan. Visa card. So, yun na lang. Pwede ito. Di ba? So, promo code. May promo code to. Pwede to. Gamitin niyo yung promo code na nasa akin. Ito. Zomro 390. Okay. Ayaw. So, hayaan mo na. Sige. Tapos, I agree. Pay mo lang yan. Fill up mo to, tapos pay mo. Actually, hindi ko pa to nasusubukan. Pero, basic lang naman to. Online transactions lang naman yan. Okay? So, bayaran mo lang. Siyempre, kailangan tama yung details mo. Then, after nyan, after mo magbayad nyan, meron kang matatanggap sa email mo. Okay? Meron kang matatanggap sa email mo after successfully purchasing the VPS. Buksan mo yung email mo, meron ka doon matatanggap na login credentials. Okay? So, yun ang ila-login mo dito sa remote desktop connection. So, ang gagawin mo, search mo lang dito, remote desktop. Ito na, remote desktop connection. Buksan mo lang yan, magla-login ka rito. Okay? So, login ka lang. Ayan, oh. Pwede ka mag-login ng bago. Kasi ako naka-login na ako dati. So, login ka lang dyan. So, lagay mo lang dito yung yung IP at yung details nun. Tapos, lagay mo lang kung anong man yung nasa email. Tapos, connect mo lang. Okay? Pag naka-connect mo na siya, dito ka na. Ito na yung bubungod sa'yo. Yan, may bago ka ng computer. Meron ka ng online computer na running 24/7. Okay? So, dito natin ilalagay yung EA natin. Saka yung na magra-run. Okay. Di ba natatandaan natin kanina, pwede natin ito minimize. Okay. Di ba kanina nag-download tayo ng nung terminal? Buksan natin yon. Kung ano yung location nun, copy mo yan. Copy. Tapos pumunta ka dun sa sa VPS mo dito. I-paste mo lang diyan. Paste mo lang. Ayan. Pagka-paste mo diyan, pwede mo na siyang i-run. Okay, i-run mo na. So i-install mo na. So install mo na. Enter mo lang. Tapos next mo lang. Hindi ko na siya ine-next, okay? Hindi ko na ine-next. Kasi doble-doble na yung ma-install sa akin. Baka pa, sa akin na rin. So, ganyan lang. Next yan hanggang sa ma-install mo na. Pag na-install mo na yan, ito na yung lalabas sa'yo. So, meron ka na ang MetaTrader 4. Okay? So, susunod niyan, siyempre maglalagin ka muna rito sa MetaTrader 4 mo. So, file, login to trade account. Tapos yan, lagay mo lang kung ano yung login details mo. Okay? Kung naka-demo ka, demo muna.
syempre, alam mo na, basic na yan, yung pag-login. Kung live account na, syempre, login mo yung live account mo. Okay? So, after mo makalogin, nakalagin ka na, di ba? So, ayusin mo lang yung chart mo, ayusin mo lang. Maganda rin, explore mo na rin to. Okay lang naman na mag-explore ka. Madali kang makuha, okay? Madali lang makuha. Pero, ang parang pinaka-basic kasi dito, is itong view. Dito, view. Itong navigator, ito, importante yan kasi, ito yan eh. Ito yun, navigator. Navigator, saka itong terminal. Ayan, itong terminal ito. Kailangan natin yan. So, buksan mo na yan. Saka itong market watch, kunin mo na rin. Kasi dito ka maglalagay ng ng currency pair kung saan mo siya ilalagay. Okay? So, kunwari gold. Oo. Hanapin mo yung gold dito. Tapos, saka mo i-drag ganon. Tapos, ma-add to chart na siya. Ganon. Okay? So naka-login ka na. Ang gagawin mo pala, di ba, isesend ko na sa iyo yung EA. Isesend ko na sa iyo yung EA. Saan mo ilalagay yung EA? Lalagay mo siya dito. So, ito ay, dito tayo, MT5 kasi ito eh. Okay. So, pagka-send ko sa iyo nung EA, i-copy mo, right-click copy mo lang, tapos, i-ano mo siya dito, lagyan mo siya dito sa Open Data Folder, MQL5, Experts, Advisors, tapos i-paste mo dyan. Paste mo yung EA na ibibigay ko sa'yo. Okay? Demo man yan o yung non-demo na, ilagay mo lang dyan. Okay? Tapos, pag lagay mo na dyan, ang gagawin mo, sa navigator, under expert advisor, tapos advisor, right-click, refresh mo lang. Okay, tapos lalabas na dyan yung pinis mo na EA. Okay. Ano ang susunod natin gagawin? Ang gagawin natin dyan, i-run na kakabit na natin. Gagawin natin, dadrag mong ganyan. Tapos, drag mong ganyan. Tapos, yes mo lang. Run natin yan. Okay. So, dun sa next video, papakita ko sa inyo, no? Kung ipapaliwanag ko sa inyo si Atlas, paano yung kanyang strategy. Tapos, yun na nga, mula dun sa pag-install natin, kasi ituturo ko kayo ng iba't ibang paano mamili ng settings. Okay, paano mamili ng settings ayon sa gusto nyo. Ayon sa gusto nyo risk-reward. Okay, so, okay na, no? May VPS ka na. Meron ka ng EA. Tapos, yun na lang, konti na lang, matututo ka na i-run yung EA talaga. Tapos, paano magmili ng setting. Tapos, ayun. Okay, so, sa next video na lang.